Matagal ng panahon na gustong makuha ng Magnolia itong si Jason Perkins, hindi naman sikreto yan. At sa ngayon, masasabi natin na ito kung magagawa nila, ay masasabi natin na pwede na silang makompare at maging isa na doon sa mga super team sa PBA. Pero ito para mangyari, kinakailangan medyo mabigat yung magiging kapalit dahil syempre, hindi naman basta-bastang player ito si Jason Perkins. Sa tingin ko, kung gagawa ng ganitong trade ang Magnolia, kinakailangan medyo mabibigat yung kapalit. For example, pwedeng kunin ng Magnolia itong si Jason Perkins, pati na itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Pero ang magiging kapalit niyan ay itong si Aris Dionisio, si Rom De La Rosa at itong si Jackson Corpus. So medyo mabigat yung mga ibibigay na player ng Magnolia, partikular na itong si Aris Dionisio. Alam natin kung gaano kahusay ang laro ni Aris Dionisio at dito nga ibinigyan ng isang 3-year contract extension ng Magnolia. Pero kung gusto nilang makuha itong si Jason Perkins, sa tingin ko yan lang ang pwedeng maging kapalit. Dahil syempre hindi naman ibibigay ng Magnolia si Ian Sanggalang at hindi tatanggap ng guard itong Phoenix kapalit ni Jason Perkins. Kaya sa tingin ko yan, Perkins at Dionisio ay magiging patas na trade yan. Samantala naman si Tyler Tio, pwedeng kapalit nga si Rom De La Rosa at itong si Jackson Corpus. Mataas ang trade value ni Tio dahil kinukonsidera siya na isa to sa mga top players ngayon dito sa PBA. Kaya sa tingin ko ay pwede na mangyari yung ganyang klaseng trade. Itong 5-player trade na to kapag sinabit yan sa PBA, sigurado ko ma-approve yan dahil ito naman ay patas at independent team naman itong Phoenix, kaya sa tingin ko walang magsasabi na nang isa ang Magnolia dito sa ganitong klaseng trade. At sa tingin ko malaki may itulong nito sa Magnolia kung sakasakali nga na magawa nila ang ganitong transaction. Alam natin ang nangyari sa Barangay Ginebra dito sa Game 2 kung saan pinabayaan nitong Meralco Bulls na umiscore yung ibang mga players. Sa ngayon, ang nangyari, naka 41 nga si Christian Stan Hardinger, pero hindi naman nakatulong yung ibang players. Kaya babaguhin daw ni Coach Timko ng kanyang strategy ngayon at asahan natin na sa susunod na game ay mas marami na mga players ng Ginebra magko-contribute. Nakita na natin na itong si Ralphco, kapag maganda ang laro niya at nakaka-score ng marami, malaking tulong ito sa Barangay Ginebra. So mukhang ganyan ang titignan ngayon nitong Gene Kings na gagawin. Siyempre si Stan Hardinger i-score pa rin yan, pero ang kailangan nilang magawa ay itong ibang players ng Ginebra makatulong, particular na itong si Scottie Thompson. Nakita natin ang baba ng average ni Scottie dito sa first 2 games ng serye. Hindi lang yung scoring ang pinag-uusapan natin, kung hindi maski na yung rebounding. Alam natin si Scottie, isa yan sa pinakamahusay na rebounder sa PBA. Talo pa niya yung mga ibang center. Dahil dito may mga lumalabas ng spekulasyon. Hindi kaya ito si Scottie Thompson ay hindi 100%. Alam natin kasi kapag 100% si Scottie, iba ang laro niyan. Alam natin na itong si Scottie nanggaling sa isang back injury. Ang tanong ano karamihan, nagbabalik ba yung kanyang injury? Kaya parang hindi 100% ang laro niya. Kaya ngayon, ang tanong ng karamihan ay ito kaya si Scottie Thompson ay lalabas na dito sa Game 3, nagaganapin out of town. Ibig nito sabihin, baka dito natin makita talaga yung usual na parang triple-double machine na si Scottie Thompson. Pero syempre, binibigyan din naman natin ng credit ang Meralco dahil maganda rin naman yung depensa nila dito kay Scottie Thompson. At isa yan siguro sa dahilan kung bakit nalilimitahan yung kanyang laro. Kaya abangan na lang natin kung si Scottie Thompson ay makare-recover na at mailalabas yung kanyang tunay na laro dito sa serye ng Ginebra Meralco. Kaya-kayang walisin ng San Miguel Beer itong Rain or Shine Elasto Painters. Yan ngayon ang tinatanong ng karamihan pagkatapos nung nangyari dito sa Game 2. Dikit yung Game 1 pero itong Game 2 nakita natin kung ano nangyari. Kung saan itong San Miguel Beer nagdomina ulit tayo dito kay Junmar Fajardo. Ang nakitang problema natin dito, ito kasing si Kit Datu, matangkad na player yan, 6'8". Pero parang andaling itulak ni Junmar. Nakita natin na lalaki mata ni Junmar kapag itong si Datu ang bantay niya dahil kaya-kaya niya itong iskoran. Kaya ngayon, ang nakita rin natin itong Rain or Shine, kinakailangan makakuha ng consistent na performance dito sa iba nilang players. Kung sakasakaling magawa yan ng Rain or Shine, baka magkaroon sila ng tsansa na manalo. Para dito kay Coach Yeng Guiao, kailangan na sabihin na must win. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng matalo dito sa Game 3. Dahil kapag sila natalo dyan, halos guaranteed na
San Miguel na ang papasok sa finals dahil napakahirap talunin ng 4 na sunod nitong San Miguel Beer. Kaya sa ngayon, ang isa pang kailangan gawin ng rain or shine, hindi consistent ang laro nitong si Santi Santillan. Maraming big men ang rain or shine, pero isa doon sa dinedependahan na talaga ay itong si Santillan para mag-contribute. Kaya sa ngayon yan ang tinitignan natin dito. Kung ikaw naman ang San Miguel Beer, wala ka nang masyadong babaguhin dito sa sistema mo, pero na lamang yung offensive rebounding. Alam natin na yan ang medyo malakas ang rain or shine at ito ang kinakailangan gawa ng paraan ng San Miguel Beer. Dahil syempre magiging mas determinado itong rain or shine dito sa Game 3 dahil kapag sila ay natalo pa dyan, halos tapos na yung season nila. Kaya masasabi natin na kailangan tratuhin ng San Miguel Beer itong Game 3 na parang must win din para sa kanila dahil mahirap bigyan ng momentum yung koponan ni Coach Yeng Guiao. Dahil syempre dito sa PBA hindi mo masasabi isang panalo lang napakalaking bagay para sa isang team. Totoo nga ba na itong MVP group ay inooperan itong si Renz Abando para sumali dito sa PBA draft? Alam natin na matinding revamp ang ginagawa nitong TNT Tropang Giga ngayon. At ang isa sa paraan na gusto nilang gawin ay makabawi dito kontra sa SMC. At ang isang nakikita nating paraan dyan ay opera nila ng malaki itong si Renz Abando. Alam natin ang laki ng kinikita nito sa paglalaro abroad. Pero kung pera naman ang pag-uusapan, sa totoo lang kayang tapatan ng TNT ang offer ng kahit alinmang team dyan sa ibayong dagat. Dahil kung ikaw naman itong TNT Tropang Giga at talagang gusto mo na mapalakas yung iyong koponan, iyan ay kinakailangan mong gawin. Sa ngayon alam natin na itong si Renz Abando kinukonsidera yan na isa sa mga pinakamalalakas na mga players ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maski na sa ibayong dagat. Kaya sa tingin ko magiging malaking advantage talaga yan kung magagawa ng paraan nitong TNT Tropang Giga na makuha. Ngayon kung ito si Renz Abando ay magawa nila ng paraan at makumbinsi na sumali dito sa PBA, kinakailangan siguraduhin din nila na sila makakakuha dito sa draft. Dahil just in case nga sumali sa draft itong si Abando, ang mangyayari dyan sigurado ay pag-aagawan niya ng mga teams. Kaya kung ikaw ang TNT at gusto mong makuha ito si Abando, kailangan gumawa ka ng paraan para masiguro na sa iyo mapupunta yung draft pick at dyan mo magagamit itong Blackwater bossing. Kinakailangan siguro ang Blackwater mag-tank para makuha itong si Abando. Pero alam natin in case ito ay magpa-draft, napakalaking sabihin natin na pangyayari yan sa PBA dahil kinukonsidera ito sa mga top players ngayon. At kung sakasakali nga na ito si Renz Abando ay makuha ng TNT, masasabi natin na isa na talaga sila ulit ito sa mga magiging super teams dito sa PBA at hindi na sila mapag-iiwanan nitong SMC na palagi na lamang lumalaban dito sa kampyonato. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusing, Jonald Malyari, sa Anthony Alon family. Pinabati din natin si JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., pinabati din natin si Romeo Conchada, si Ireneo Salagsang, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, Ronald Verbosidad, si Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, si Juan Solegue, Kuya Mike TV, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, John Ray Mark Escuela, si Dexter Domer, si Jason Mendoza, Enju, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.